Heaven, Mary, full of grace, the Lord is with you. Praise the Lord is with you. Praise the Lord is with you. Kailan mo ba ako patatahimikan, Irish? Nay, okay ka lang po ba? Okay ka lang po ba? Makinig ka sa sinasabi ng iyong isipan. Ito ang tanging paraan para makamit niya ang hustisya. Ayun. Pinapahiwatig ka ba sa panaginip ko? Iri, hindi ko naman manakot gano'n. Alam mo namang matatakotin ako. Iri, tinatanong lang kita pero hindi ko naman sinabing magparamdam ka sa akin. Diba? Finish twice? Bawasan mo kasi ang kakakapi mo. Ano bang ginagawa mo dito? Marami na kasi ka naghahanap sa'yo sa opisina kaya naisipan kong puntahan ka na dito dahil alam ko dito lang kita matatagpuan. Paulo, naniniwala ka bang may kahulugan ng panaginip? Nagparamdam ba sa'yo si Irish? Kaya. Alam kong mahirap tanggapin ang pagkawala ng kaibigan mo pero kailangan mo umusad at tanggapin ito. Ewan ko ba, Paulo? Pakiramdam ko may gustong ipahiwatig sa akin sa Irish. Pakiramdam ko nandito pa rin siya. Pakiramdam ko napapraning ka na. Tara na nga! Huwag mo na siyang pakinggan, Irish. Pinagripita mama ang ano ba talaga ang nangyari sa'yo, Irish? Narito ako para tulungan ka. Ngayon, hawakan mo ang mga kamay ko.
Napapahandugo mo, Miss Bartolome. Ano bang nangyayari sa'yo? Alam ko ang mahirap para sa'yo ang pagkamatay ni Ma'am Irish. Pero sa tingin mo ba, natutuwa siya kung pinapabayaan mo ang sarili mo? Tama na, Ate Irish! Huwag ka na magpakita sa akin! Tama na! Ikaw na ang mawak sa kaso niya. Sigurado ka? Oo. Hanggat maaari, ay hindi ko hawakan ng kaso niya. Tama na yung tinulungan kong magulang niyong mabuksan ang itang kaso niya. Sigurado ka lang ba talaga dyan? Oo. Tsaka, kung ako mahawak, magiging bias ako. Dahil gagawa ako ng paraan upang mapatunayan hindi siya nagpakamatay. Sure ka na talaga dyan? Sa pangtanong mo, maliligtikan ka na sa akin. Hindi, biro lang. Makakasa kang makukuha ni Irish ang tamang hustisya sa pagkamatay niya. Talaga lang. Kundi, ikaw ang mumultuhin mo. Baliw, ikaw na lang. Ah. Hindi ko po matrace ang cellphone ng biktima. Probably po sir ay sira na po ito or naka-power off. Wala na ba ibang paraan para matrace ito? Wala na po sir. Pag sira na po kasi ang isang cellphone, hindi na po ito natitrace. Ah, ganun ba? Maraming salamat. Ma'am, magandang hapon po. Oh, Clarice, ikaw pala yun. Ano ka po? Teka, upo ka muna. Oh, malaman po. Ba't ka pala napalit ang Clarice? Sasabihin ko na po lahat ng nalalaman ko. Ayaw ko na po mabuhay sa ganito. Hindi ko mainit. Ano nice mo ba? Tungkol
revolver ko kay Ma'am Irish. Sabihin mo sa akin. Ano yun? Ikaw ba ay magsasabi ng buong katotohanan at pawang-katotohanan lamang? Opo. Ikaw ba ay handa magbigay ng malaya at kusang loob na salaysay? Opo. Maaari mo bang sabihin ang iyong tunay na pangalan at ano bang pagkakakilanlan sa iyong tunay na pagkatao? Ako po si Clarice Bartolome, 21 years old, criminology student sa Philippine College of Criminology. Ako po ay nakatira sa 641 Street, Quirino, Metro Manila. Maaari mo bang isalaysay ang buong katutunan sa nangyaring pagpatay sa biktima? So, anong plano mo ngayong alam mo ng pinagtataksilan ka ni Richard? Self-confident na totoo palang asar-asara sa kanya. Kaya pala hindi na ako pinapansin ni Richard. Nasaktan ako, Marco. Kung ako sa'yo, papatayin ko yung Richard na yan. You're right. I need to kill both of them. Pati si Ma'am Irish. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo mahuli. Kung ang kriminal ay isang criminology student, it won't live in a place. Makapagsumbong sa atin, tingnan mo yun. Since narinig mo aming plano, may be part of the plan. Do you understand? Kailanman ay ayoko masakot sa isang krimen, kaya bitawan mo ako. Okay lang sa'yo na malaman na lahat na kapatid ka na Irish na labas. Kita mo nga naman, isang pastor ang tatay niyo pero ng bababae. Pagkatapos nun, ano pang nangyari? Wala po akong nagawa kundi ang sumunod kay Sherry. Bakit parang kinakabahan ka, Maris? Akala ko kaya mo gawin lahat para hindi lumabas ang mga huli ka. Eh kung sakali nga, kaya mo tumawagin. Kasi kay Irish lang naman ang alam ng tatay mo. Pagkatapos po nun ay umakyat po ako sa kwarto ni ate. Ano ba, Clarice? Ginagawa mo ba ito dahil sa pagmamahal mo sa pamilya mo? O dahil sa inggit mo kay Ate Irish? Hindi ko po kayang patayin ang sarili kong kapatid kahit na po nakakaramdam ako ng inggit sa kanya. Anong nangyari kung gano'n? Ate, magkape ka muna. Uy, thank you. Nagkabala ka pa naman. Nakipagpalit po siya ng baso sapagkat gusto niya po yung kaping barako para daw po mas magising siya. Okay ka lang ba, Clarice? Ang huling activity mo ay gumawa ng suicidal notes in just 30 minutes. At kapag hindi mo nagawa, papatayin namin ito kapatid mo. Nang nawalan po ng malay si ate, doon na po sinimulan nila yung krimen. Ibinikti po nila ito at hindi po sila nag-iwan ng kahit ano pa mag-ebidensya. Yan po ang lahat ng nangyari. Handa ka bang umarap sa korte upang isalis ng lahat ng ito? Opo. Kahit sa katotohanan ng mapaparusahan ka ng batas? Opo. Handa po akong tanggapin ang kahit ano mang parusa na ipataw niyo sa akin. Dito na nagtatapos ang pagsisiyasat. Maraming salamat. Your Honor, these are the evidence that points Sharon Enriquez, Marco Soriano, and Clarice Bartolome for killing Irish Ferrer through poison. Do you have expert witness and interpret these results? Yes, Your Honor. Your Honor,
The suicidal note is clearly written by the victim. See? It is written by the victim. Anong pinaglalaban mo, Miss Antares? Your Honor, he's interrupting the witness. Shut up, Raya. Have nothing to prove. Please proceed. As what I say, it is completely written by the victim, but tremors are seen in the letters. The victim is proven that she is in good condition, and I conclude that it is written due to intimidation. Your Honor, as I have examined the body of the victim, I have found a chemical in her organ that caused her death. And based on the chemistry report, it is a very poisonous plant named Angel's Trumpet, or scientifically known as Brugmansia. And I therefore conclude that the victim died due to poisoning and not suffocation. When did you examine the results? I have examined the body of the victim on May 2, 2024 and the result found on May 3, 2024. That I have given the original copy to Mr. Bautista as he have said that he will use it to testify it on Irish case. Objection, Your Honor. Sinungaling siya. Your Honor, he's interrupting the witness again. Tumahimik ka, Raya. Thank you, Doc Francis, for your medicine. Your Honor, based on the examination, I have confirmed that the fingerprint that was found on the pen matches the fingerprint of Irish parrot. Now, Your Honor, my client has nothing to do with the evidence found. Walang saysay ang hukuman ito. But Your Honor, here is Police Major Laika Aquino to show the documents of Clarice's statement patungkol sa totoong nangyari sa krimen. Your Honor, on May 15, 2024, Clarice Bartolome gave her statement witnessing by PO1 Martin Altabano and PO1 Christian Eranjo, and she agreed that she will give the same statement she have given to us in this call. Sinungaling ka! Sherry, tama na! Itawan mo ako! Inosante ako! Paolo, gawan mo naman ang paraan to! Your Honor, I want to file a case against Mr. Paulo Bautista in his obstruction of justice. Here are the evidence. Takas niyo ako kung ayaw niyo mamatay kayo lahat. Irish. Cheryl Enriquez, Marcos Soriano are found guilty of 2 counts of murder beyond reasonable doubt and sentenced them to life imprisonment without the possibility of parole. Due to violation of ethical standards within legal profession, Paulo Bautista will have his license revoked and be subject to lifetime suspension from practicing law. In addition to facing charges for breach of duty and potential imprisonment of up to 10 years. The court recognized the coercion and fear experienced by Clarice Bartolome as mitigating factors in the commission of crime. While the gravity of offense cannot be undermined, the court imposes a reduced sentence of imprisonment, considering the circumstances surrounding her involvement. Court adjourned.